Ang siklistang matapang ng Carmen Cebu. Sa isang tahimik na bayan ng Carmen Cebu, may isang binatang mahilig magbisikleta, si Baby Rolon. Bata pa lang siya, pangarap na niyang makapag-ikot sa buong bayan, gamit lamang ang kanyang lumang bisikleta. Kahit luma at may kalawang na ang kadena, wala siyang reklamo. Bibisikleta ay kalayaan. Isang araw, nagpasya siyang sumali sa isang karera ng bisikleta na ginaganap taon-taon sa kanilang bayan. Alam niyang maraming malalakas na siklista ang sasali, pero hindi siya nagpatinag. Ang nais lang niya ay maranasan ang tunay na laban sa kalsada. Nang dumating ang araw ng paligsahan, dama niya ang kaba, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Mula sa simbahan ng Carmen, dumaan sila sa mahahabang kalsada patungo sa bundok. Mainit ang sikat ng araw, at ramdam niya ang pagod sa bawat padyak. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. Sa huling 3 kilometro ng karera, biglang bumigay ang kanyang bisikleta, naputol ang kadena. Halos maluha siya sa sama ng loob, pero sa halip na tumigil, bumaba siya at tinulak ang kanyang bisikleta habang tumatakbo. Hindi alintana ang pagod, patuloy siyang lumaban. Sa pagtatapos ng karera, hindi siya ang nanalo, pero hinangaan siya ng lahat. Ang kanyang determinasyon at tapang ay nagsilbing inspirasyon sa buong bayan. Mula noon, tinawag siyang isiklistang matapang ng Carmen, isang paalala na sa buhay, hindi mahalaga kung anong gamit mo, ang mahalaga ay ang puso't determinasyon mo sa bawat laban. Ang bagong pangarap ni Baby Rolon matapos ang karera, naging usap-usapan sa buong Carmen ang ginawa ni Baby Rolon. Kahit hindi siya nanalo, marami ang bumilib sa kanya. Isang matandang siklista, si Mang Amon, ang lumapit sa kanya matapos ang laban. "Iho, nakita ko ang tapang at tiyaga mo. Sayang lang at naputol ang kadena mo," sabi nito habang nakangiti. "Okay lang po yun, ang mahalaga ay natapos ko ang karera," sagot ni Baby Rolon. Ang bagong pangarap ni Baby Rolon. Matapos ang karera, naging usap-usapan sa buong Carmen ang ginawa ni Baby Rolon. Kahit hindi siya nanalo, marami ang bumilib sa kanya. Isang matandang siklista, si Mang Amon, ang lumapit sa kanya matapos ang laban. "Iho, nakita ko ang tapang at tiyaga mo. Sayang lang at naputol ang kadena mo," sabi nito habang nakangiti. "Okay lang po yun, ang mahalaga ay natapos ko ang karera," sagot ni Baby Rolon. Ngunit may inilabas si Mang Amon mula sa kanyang likod, isang bagong bisikleta. Matibay, makintab, at mukhang handang sumabak sa anumang laban. "Matagal ko nang iniipon to para sa isang taong karapat-dapat. At ikaw yon, Baby Rolon," wika ng matanda. Hindi makapaniwala si Baby Rolon. Nanginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang bagong bisikleta. Isa itong regalo na hindi niya inaasahan. Simula noon, mas lalo siyang nagsanay. Tuwing umaga, nagbibisikleta siya paikot ng Carmen, minsan pa nga ay umaabot sa mga kalapit na bayan tulad ng Danao at Catmon. Hindi na lang basta pangarap ang pagsali sa karera, ngayon, gusto na niyang maging pambato ng Cebu sa mga malalaking kompetisyon. Dumating ang araw na dumayo siya sa Cebu City para sumali sa isang mas malaking karera. Hindi na ito katulad ng una niyang sinalihan, dito, maraming bihasa at may dalang mga mamahaling bisikleta. Pero hindi siya natinag. Sa pagputok ng baril, pumadyak siya ng buong lakas. Muling bumalik sa kanyang isipan ang unang karera niya sa Carmen, kung paano siya nagpursige, kahit na nawala ang kadena. Pero ngayon, wala nang hadlang. Ang kanyang bagong bisikleta, ang kanyang matibay na determinasyon, at ang pangarap niyang maging tunay na kampiyon ang nagtutulak sa kanya. Habang papalapit sa finish line, ramdam niya ang pagod, pero hindi siya bumitaw. At sa isang iglap, tumawid siya sa linya bilang isa sa mga nangunguna. Ang dating batang nangangarap lang sa maliit na bayan ng Carmen, ngayon ay isang siklistang kinikilala na sa buong Cebu. Ang hamon ng mas malaking mundo matapos manalo sa karera sa Cebu City, unti-unting lumawak ang mundo ni Baby Rolon. Napansin siya ng ilang siklista at sponsor, at isang araw, isang estrangherong nakabike din ang lumapit sa kanya matapos ang isang ensayo sa Danao. "Ikaw ba si Baby Rolon ng Carmen?" tanong ng lalaki. "Opo," sagot niya nagtataka. "Ako si Coach John V, dati akong national cyclist. Narinig ko ang kwento mo at nakita kita noong huling karera. May potensyal ka, bata." Nagulantang si Baby Rolon, isang national cyclist ang lumapit sa kanya. Hindi niya akalain na darating ang araw na may makakapansin sa kanyang talento. "Gusto mo bang sumubok sa mas mataas na antas? May isang qualifying race para sa Philippine National Cycling Team. Isa itong pagkakataon para mapansin ka sa buong bansa," dagdag ni Coach John V. Para kay Baby Rolon, ito na ang pagkakataong inaasam niya. Pero may isang problema, wala siyang sapat na pera para sa pagbiyahe at paglahok sa malaking karera sa Maynila. Halos pang araw-araw lang ang kita ng kanyang pamilya at hindi niya gustong maging pabigat. Ngunit dito pumasok ang diwa ng bayanihan ng Carmen. Nang marinig ng mga tao ang balita, nagkaisa sila upang matulungan siya. Nag-organisa sila ng isang fundraising ride kung saan ang mga lokal na siklista ay nag-donate ng maliit na halaga para sa kanya. Maging si Mang Amon, ang dating nagbigay sa kanya ng bisikleta, ay tumulong sa pagsasaayos ng kanyang panggastos. "Baby Rolon, ikaw ang magiging pambato ng Carmen sa mas malaking mundo.
Ipagmalaki mo ang ating bayan, sigaw ng kanyang mga kaibigan habang siya ay papuntang pier patungong Maynila. Sa unang beses sa kanyang buhay, lalabas siya ng Cebu upang subukin ang sarili sa isang pambansang kompetisyon. Ito na ang kanyang pinakamalaking laban, ang laban sa Maynila. Pagdating ni Baby Rolon sa Maynila, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Ang maiingay na kalsada, ang matatayog na gusali, at ang dami ng mga siklistang mas bihasa at may dalang pinakamahuhusay na bisikleta sa bansa. Hindi tulad sa Carmen, dito ay tila bawat isa ay sanay na sa matinding kompetisyon. Nang makita niya ang ibang kalahok, nakaramdam siya ng kaba. May mga siklistang halatang veterano na, may mga nakasuot ng professional cycling jerseys, at may iba pang galing sa malalayong lugar tulad ng Baguio, Davao, at Iloilo. Lumapit sa kanya si Coach John V at pinisil ang kanyang balikat. Huwag kang kabahan, Baby Rolon. Ang laban na ito ay tulad lang ng unang karera mo sa Carmen. Ang kailangan mo lang gawin ay sumabay at kapag may pagkakataon, lumaban. Ang karera sa araw ng laban, ramdam ni Baby Rolon ang kaba habang inaayos ang kanyang bisikleta. Ito na ang pinakamalaking karerang sasalihan niya. Ilang beses niyang pinakiramdaman ang pedal, hinigpitan ang helmet, at pinakalma ang sarili. Pagputok ng baril, sumiklab ang karera. Mabilis ang pagsisimula, ang ibang siklista ay agad umarangkada, habang ang iba ay nagtipid ng lakas. Pinili ni Baby Rolon ang maging maingat. Alam niyang hindi ito isang sprint, kundi isang long-distance race na may matatarik na akyatan at matatarik na pababa. Sa kalagitnaan ng laban, umulan ng malakas. Dumulas ang ilang siklista sa kurbada, at nakaramdam siya ng takot. Pero naalala niya ang kanyang mga ensayo sa bundok ng Cebu, sanay siya sa ganitong kondisyon. Habang ang iba ay nagdahan-dahan, siya naman ay patuloy na humataw. Pagsapit sa huling 10 kilometro, nasa top 1-0 siya. Pero sa harap niya, may isang siklistang kinatatakutan ng lahat, si Ads, ang agila ng Luzon, Hernandez, isang batikang kampiyon na maraming beses nang nagwagi sa ganitong laban. Hindi makapaniwala si Baby Rolon. Isa siya sa mga nangunguna sa laban kasama ang isang alamat. Habang papalapit sa finish line, sumabay siya kay Ads. Ito na ang pinakamalaking pagsubok niya. Ang huling padyak sa huling 5 kilometro, ramdam ni Baby Rolon ang bigat ng kanyang katawan. Basang-basa siya sa ulan, nanginginig sa pagod, pero hindi siya bumibitaw. Sa kanyang tabi, si Ads, ang agila ng Luzon, Hernandez, isang alamat sa mundo ng siklista, ay kalmado, tila may nakareserbang lakas para sa huling sprint. Napatingin si Ads kay Baby Rolon at bahagyang ngumiti. Bata, ang tapang mo. Pero kaya mo bang sumabay sa huling bugso? Tanong nito. Sa halip na sumagot, mas hinigpitan ni Rodel ang hawak sa manibela at bumilis ang kanyang padyak. Ang huling sprint habang lumalapit sa finish line, nagsimula ng bumuelo si Ads. Halos lumipad ang gulong niya sa bilis. Alam ni Baby Rolon na ito na ang pinaka-critical na bahagi ng karera. Kung bibitaw siya ngayon, tapos na ang laban. Naalala niya ang unang karera niya sa Carmen, kung paano siya tumakbo habang tinutulak ang kanyang sirang bisikleta. Hindi siya sumuko noon at hindi siya susuko ngayon. Hinigpitan niya ang kanyang kapit, lumanghap ng malalim at ginamit ang natitirang lakas. Sa huling 200 metro, sumabay siya kay Ads. 2 siklista, 2 mandirigma sa kalsada, isang kampiyon. Sa huling segundo, dumaan sila sa finish line. Halos magkadikit ang kanilang gulong. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi agad malinaw kung sino ang nanalo. Parehong hinang-hina sina Ads at Baby Rolon, parehong hingal, parehong lupaypay. Pero anuman ang resulta, alam ni Baby Rolon na ibinigay niya ang lahat. Matapos ang ilang minuto, inanunsyo ang panalo. At ang kampiyon ng Philippine National Cycling Qualifiers ay Rodel ng Carmen, Cebu. Nanlaki ang mga mata ni Baby Rolon. Siya ang nanalo. Halos hindi siya makapaniwala. Lumapit si Ads, umiti at hinawakan ang kanyang balikat. Iba ka, bata. Isa kang tunay na mandirigma sa kalsada. Malayo ang mararating mo. Habang inaabot kay Baby Rolon ang tropeo. Napatingala siya sa langit, iniisip ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya, ang mga sumuporta sa kanya, at ang lumang bisikleta na minsang nagbigay sa kanya ng pangarap. Ngayon, hindi na lang siya ang siklistang matapang ng Carmen, isa na siyang pambansang kampiyon. Ang pangarap na mas malayo pa matapos ang kanyang makasaysayang panalo sa Philippine National Cycling Qualifiers. Naging laman ng balita si Baby Rolon ng Carmen, Cebu. Marami ang bumilib sa kanyang kwento, mula sa isang simpleng binatilyong may lumang bisikleta, ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamabilis na siklista sa bansa. Isang araw, habang nagpapahinga sa bahay ng kanyang pamilya sa Carmen, dumating ang isang liham mula sa Philippine Cycling Federation. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Binabati ka, Baby Rolon. Dahil sa iyong husay sa huling karera, napili kang maging bahagi ng Philippine National Cycling Team. Ikaw ay ipapadala sa Singapore upang lumaban sa Southeast Asian Cycling Championship. Hindi makapaniwala si Baby Rolon. Mula sa simpleng kalsada ng kanilang bayan, ngayon ay may pagkakataon siyang ipakita ang galing ng isang bisikletistang Pilipino sa buong Southeast Asia.
Ang paghahanda para sa internasyonal na laban dumating si Coach John V. upang tulungan siya sa matinding pagsasanay. Baby Rolon, ibang laban na ito. Mas malalakas ang kalaban mo. Kailangan mong maging mas mabilis, mas matibay, at mas matatag sa isip, sabi ng kanyang coach. Araw-araw, nag-ensayo siya, umaakyat ng matatarik na bundok sa Cebu, lumulusong sa matatarik na pababa, at nagtatakbo ng mahabang distansya upang palakasin ang kanyang endurance. Dumating din si Ads, ang siklistang tinalo niya sa huling laban. Handa ka na ba? Tanong nito. Gagawin ko ang lahat, sagot ni Baby Rolon. Ngumiti si Ads. Tama, dahil sa Singapore, hindi lang sarili mo ang dala mo. Dala mo ang buong Pilipinas. Ang paglalakbay patungong Singapore dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sasakay siya ng eroplano. Habang nasa airport, iniisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang lumang bisikletang minsan ay naging tanging kasama niya sa pangarap. Ngunit ngayon mas malaki na ang laban. Sa paglapag sa Singapore, bumungad sa kanya ang mas matinding hamon, mas mabilis, mas malalakas, at mas bihasang mga kalaban mula sa iba't ibang bansa. Ngunit hindi siya atras. Dahil si Baby Rolon na ng Carmen, Cebu, ay handa ng lumaban para sa Pilipinas.